Isa ang reckless driving sa mga pangunahing dahilan ng aksidente sa kalsada. Sa datos na inilabas ng Philippine National Police noong 2024, mahigit 80% sa mga road rage accident o incident ay dahil sa irresponsableng pagmamaneho. Kaya labis ang paalala sa mga driver na maging responsable dahil ang mga ganitong aksidente ay kayang maiwasan kung paiiralin lang ang disiplina. Ano nga ba ang kaparusahan para sa reckless driving? Alamin sa report na ito. Nagtala ang pambansang pulisya para sa taong 2024 nang aabot sa 27,248 na kaso ng road accidents, kung saan naabot sa higit 2,000 katao ang nasawi. Ayon pa sa Philippine National Police o PNP, 87.17% sa mga aksidenteng ito ay dulot ng reckless driving o walang pag-iingat habang nagmamaneho. Ilan dito ay ang hindi tamang pag-overtake at pagliko, speeding, drunk driving, overloading na sasakyan at paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Ang ganitong hindi maingat na pagmamaneho ay pinagbabawal alinsunod sa definisyon ng reckless driving sa ilalim ng Joint Administrative Order No. 2014-01. Nakapaloob dito ang hindi pinapayagan ng isang driver na magmaneho na walang pag-iingat at walang konsiderasyon sa mga batas trapiko, lalo na kung nagdudulot ito ng kapahamakan sa ibang tao. Ang mga mahuhuli dito ay maaaring maharap sa 2,000 pisong multa para sa first offense, habang 3,000 pisong multa naman ang para sa second offense, kasama na ang 3 buwan suspensyon ng lisensya at 10,000 pisong multa naman at 6 na buwang suspensyon ng lisensya ang para sa third offense. At kung uulit pa ito at lalagpas sa fourth offense, ay maaari nang maharap sa 10,000 multa at pag-revoke ng kanyang lisensya. Kaya kung mayroon pa kayo nakitang ipinagbabawal na akto o mayroon kayong reklamo, itag nyo kami sa DZRH. Hoy! Bawal yan!